Okay, so welcome back po sa ating YouTube channel. So sa video presentation na to guys, ang isi-share ko sa inyo ay how to wire intelligent fire alarm system. Okay? So mga device na ating gagamitin ay sounders, manual call point, smoke detector, heat detector, short isolator module, and of course ang ating control panel. Okay? So, paano natin siya wiringan? So, focus natin para makita natin, no? So, ito po yung ating sounder, guys. Ito po yung kanyang base, no? Ito naman po yung ating manual call point. Yan. Smoke detector. Heat detector. At meron din po tayong isolator module o short isolator module. Okay? And of course, ang ating control panel. Yan. So, focus natin konti. So, ito po yung ating SLC. Dito po nagsisimula yung ating 24 volts galing sa ating control panel. Okay? So, ito po yung ating twisted wire, no? Yan. So, yung positive wire, guys, ito po yung kinukunikan niya po yung ating plus sign dito sa ating terminal sa ating sounder. Dito naman po sa ating manual call point, may 4 na terminals po dyan, which is 1, 2, 3, 4. So, pipili lang po kayo kung alin po yung gagamitin nyo. It's either 1, 2, or 3, 4. Ginamit ko po ang 1, 2. So, yung ating positive ay nilagay ko po sa terminal number 1. At dito naman sa smoke detector, ang positive, guys, ay nakakonect po siya sa L1. At ganon din dito sa heat detector. And smoke detector, nakaloop lang din po yon. At panghuli, dito sa kanyang manual call point, which is 1 na terminal. Okay? At pumasok siya dito sa ating short isolator module. Okay? So, balik po tayo. Dito tayo sa negative na wire. Ang kinunikan sa ating negative na wire ay, of course, sa ating negative sign. At naglo-loop lang po siya dito sa ating manual call point, which is terminal number 2. At naglo-loop lang din po siya dito sa ating smoke detector, which is terminal na C. At ganun din dito sa heat detector, terminal C. At smoke detector na terminal C. And manual call point na terminal number 2. At papasok po siya dito sa ating short isolator module. Okay? At lalabas na siya papunta sa ating control panel. Okay? So, yan po yung loop 1. So, kung matatandaan nyo po, guys, yung ating addressable fire alarm system, magkaparehas lang po yung konsepto sa kanilang pagwawiring. Okay? So, tandaan lang po natin dito sa ating intelligent fire alarm system na bawat device dito, guys, ay may deep switch po yan. Okay? So, makikita nyo dyan sa likod na dalawang dial or yung rotary, parang rotary switch siya, no? Yon, may number na yung tens 1 to 15 and yung ones ay 1 to 9. Okay? So, mamaya magbibigay po ako ng example kung paano po natin siya i-configure. Sa bawat isa nito, guys, ay may unique address, no? Itong device na to. Okay? Para mag-communicate siya dito sa ating control panel. Okay? So, remember, guys, nasa isang loop dito sa ating intelligent fire alarm system ay hanggang 99 initiating devices lang po ang pwede nating ikabit dito sa ating loop 1. Sa lawak na 3.3 kilometers. Okay? Pero may mga control panel na marami ang kanyang
allowed na initiating device na pwede natin i-install. Pero dito sa akin ipinakita ay ang allowed lang po ay hanggang 99 initiating devices lang po. Okay? So I hope na klaro na po yon. Ano po ang gamit itong short isolator module? Ang gamit nito guys ay para i-isolate yung mga device na may problema. For example, dito sa smoke detector number 2 ay may problema. So, pwede natin siyang i-isolate dito sa ating module o dito sa isolator module para hindi maapektuhan yung ibang mga device natin na good pa, no? So, yan po ang purpose ng ating isolator module. Dito sa baba guys, naglagay na rin po ako ng table, no? Para may idea po kayo kung paano po natin i-program. Okay? Paano nga ba natin i-program itong mga initiating device na to guys? Okay, so for example, dito sa manual call point number 1, ang address niya po guys ay number 2. Okay, so makikita nyo dyan sa ating dip switch sa likod na may nakalagay dyan na tens and ones na dialer. So, yung sa tens guys, isi-select mo lang siya doon sa ating number 0. Okay? So, doon sa ones, i-select lang din natin siya sa number 2. Okay? So, yun po yung address dito sa ating manual call point na number 2. Okay? So, location, nasa first floor. Yung level niya ay nasa hallway. Sample lang po ito guys ha. Pag-press nitong manual call point number 1 doon sa first floor, ang makikita natin doon sa ating control panel ay itong location and level. Okay? So makikita natin to na nag-activate. So yan po yung magpa-flash doon sa ating display, no? So ang kagandahan dito sa ating intelligent fire alarm system guys ay pwede nating maturuan yung mga initiating device kung hanggang kailan lang po sila mag-activate para hindi po tayo magkaroon ng false alarm. Okay? So yan po yung isa sa mga features nitong intelligent fire alarm system. Itong intelligent fire alarm system na to guys ay pangmalakihang building na po ito. Dito sa ating control panel, ang kaya na niya pong i-control o dadalhin na loop ay hanggang loop 8. So loop 1, 99 device. Sa loop 2, 99 device. Sa loop 3, 99 device. Sa loop 4, 99 device. So on and so forth. Hanggang 8 po na loop ang pwedeng dalhin dito sa ating control panel. So napaka-powerful po talaga itong intelligent fire alarm system. Kaya siya tinatawag na intelligent fire alarm system. Yan po yung pinaka-basic understanding kung paano natin i-wiring yung intelligent fire alarm system. Okay? I hope may natutunan po kayo sa araw na to. Kung nagustuhan nyo po guys, paki-like, paki-share, at paki-comment na rin kung may mga katanungan po kayo. At kung bago pa po kayo sa ating YouTube channel, paki-consider na rin po ang pag-subscribe. Paki-hit sa notification bell para updated po kayo sa ating mga gagawin pang mga videos. So ito po ang inyong kaibigan, Raka Bayan Tech. Hanggang sa muli, paalam!